Sumasagot ng survey namin, we have a panel nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, across all 18 na pala, kasama ang NIR, across all regions of the country. So, sila po yung sumagot ng last survey namin, January 7 to 10, kung papakita ko na po quickly yung results. Sige, forward po natin. So, ginanap po yung survey using our mobile application called Tamhere. Methodology po na ginamit namin, kailangan po namin sabihin to bilang member po na MORES and SMR po. Methodology na ginamit namin, stratified random sampling. Ibig sabihin po ng stratified random sampling ay quota-based sampling. May quota po kami na ginawa, papakita po namin yung quota after po this slide. Ang margin of error po namin, 2.4% at 95% confidence level. Ibig sabihin po nito, kapag inulit namin yung survey, 95 out of 100 times, ito yung resulta. Alright, so if we can forward sa next slide. Ito po yung aming quota na ginamit. 12% Attorney Fred coming from Metro Manila. 23%, 22% coming from Northern Luzon and South and Central Luzon, Southern Luzon and Bicol region. The rest coming from Visayas and Mindanao. And mapapansin niyo dyan, ito po talaga ang breakdown ng population ng bansa. Yung pong ating socioeconomic class, lumalabas po dito, 9 out of 10 Filipinos belong to class D and E. So sila po yung majority na sumagot ng aming survey. Quickly, pakita ko lang po yung natanong ni Attorney Fred po kanina. We'll forward sa next slide, please. Ayan, ito na po. I'd like to focus here. Bago po namin itanong yung 26 members ng gabinete ni Pangulong Marcos, tinanong po namin yung gabinete as a whole. And ang gusto ko pong i-highlight dito yung dissatisfaction and distrust. Tumaas ang dissatisfaction level and distrust sa gabinete ng Pangulo. Ngayon, makikita niyo lang po dito sa slide na to, yung ating trust and distrust survey. Ang katanungan po namin Tagalog, gaano kayo nagtitiwala o hindi nagtitiwala sa miyembro ng gabinete na to? Ang gusto ko lang din pong sabihin, ito po ay net of aware. Ibig sabihin, tinanong din namin yung kung gaano nila kakilala yung cabinet member na to. So yung mga hindi ganon kakilala o hindi kakilala at all yung mga membro ng gabinete, hindi po kasama sa data nila. Ibig sabihin, wala po sila dyan. So for example po, kung titignan po natin, Attorney Fred, yung ating top 5, starting from DepEd to DPWH, DOST, our Department of Migrant Workers, and for our farmers, agrarian reform po, mapapansin po natin dito, Attorney Fred, katulad din po ng pinag-usapan ni Professor Malu kanina, mas focus sila sa household. These are human-centric department of the cabinet, ang mataas ang trust rating. And mapapansin po natin, anything infrastructure related, nasa kalagitnaan po ang kanilang trust rating. And yung related naman po sa back-end support, tawagin ko po siya back-end support, yung pong finance, yung pong Department of Trade and Industry, which however this was affected by the December concern sa DTI. Kung papansin po natin, yung nasa back-end, nasa dulo po sila in terms of trust and distrust. So consistent lumalabas po ang survey po ngayon. Mas focus po talaga ang mga Pilipino, gaya po sabi ni Professor Manu, what's in it for me? And yung nasa DepEd, DPWH, ito yung dama nila. Ganon din po sa ating mga OFW sa migrant workers. Yan po, yes, Attorney Fred.